Sa kasaysayan ng pananampalataya, maraming kababaihan ang nagpakita ng matinding tapang at pagsisikap sa pagpapalaganap ng kanilang paniniwala. Sa pamamagitan ng kanilang kakayahan at dedikasyon, sila ay naging mga mahalagang bahagi ng paghubog sa kasalukuyang kalagayan ng relihiyon. Ating alamin at bigyang pugay ang 15 kababaihang nagpakita ng kamangha-manghang gawain at nagpabago sa kasaysayan ng pananampalataya. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na rin ang notification bell para sa susunod na nating mga video. Sa panahon ngayon, ang pagbibigay halaga sa mga kababaihan sa kasaysayan ng pananampalataya ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalawak ng ating kaalaman at pag-unawa. Sa bawat tagumpay at kwento ng mga kilalang lalaki sa relihiyon, hindi dapat kalimutan ang mga babaeng nagpamalas ng tapang, talino, at malalim na pananampalataya sa kanilang mga paniniwala. Kaya naman, sa video na ito ating kilalanin at bigyan ng pagpapahalaga ang 15 natatanging kababaihan na bumuo ng makabuluhan at nakakaengganyong marka sa kasaysayan ng pananampalataya. 1. Santa Teresa. Si Mother Teresa, isang santa at tagapagtatag ng Missionaries of Charity, ay isang kilalang pangalan hindi lamang sa India kundi sa buong mundo. Ang kanyang pagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan ay naging inspirasyon sa marami, kaya't hindi nakapagtataka na siya ay tanyag sa buong mundo. 2. Joan of Arc. Ang paglilitis at pagkamatay ni Joan of Arc ay isang mahusay na halimbawa ng tapang at pananampalataya. Bata pa lamang siya noong inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang pananampalataya, at sa kasaysayan, siya ay itinuring na isang martir ng simbahang Katoliko. 3. Hildegard of Bingen. Si Hildegard of Bingen, isang propetisa at guro ng pananampalataya sa gitnang panahon, ay nagtamo ng pangalang itinataas hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang mga obra na puno ng katalinuhan at pananampalataya ay nagpapakita ng kahalagahan ng sining sa pagpapalaganap ng relihiyon. 4. Maria Magdalena. Isa sa mga disipulo ni Jesus, si Maria Magdalena ay naging halimbawa ng tapat na tagasunod. Ang kanyang pagiging unang saksi sa pagkabuhay ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. 5. Santa Teresa ng Avila. Ang mistikang Santa Teresa ng Avila ay kilala hindi lamang sa kanyang tapang kundi pati na rin sa kanyang kagandahang espiritual. Ang kanyang mga gawa at sulat ay patuloy na nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos na nagtuturo sa marami. 6. Fatima bint Muhammad. Si Fatima bint Muhammad ay isang halimbawa ng pagmamalasakit at pananampalataya sa Islam. Ang kanyang pagiging misyonaryo at pagpapakalma sa kanyang komunidad ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na isabuhay ang mga aral ng kanyang pananampalataya. 7. Anne Hutchinson. Si Anne Hutchinson, isang leader ng Puritan movement, ay nagpakita ng tapang sa pagtatanggol sa kanyang mga paniniwala. Sa kabila ng mga pag-uusig na kanyang naranasan, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. 8. Rabia Basri.
Ang Sufi mystic na si Rabia Basri ay kilala sa kanyang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga tula at gawa, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagmamahal at pananampalataya sa kanyang relihiyon. Siyam, Sojourner Truth. Ang aktivista para sa karapatan ng kababaihan at pang-aabolisyon ng alipin, si Sojourner Truth, ay nagpakita ng tapang sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa harap ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga nagsusumikap para sa katarungan. 10. Santa Catherine ng Siena. Si Santa Catherine ng Siena ay hindi lamang kilala sa kanyang mistisismo, kundi pati na rin sa kanyang matapang na pahayag ng pananampalataya. Ang kanyang mga sulat at gawa ay nagpapakita ng kanyang matinding debosyon sa Diyos. 11. Julian ng Norwich, kababaang loob na mistikismo. Si Julian ng Norwich, isang mistikang santa, ay nagpakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga akda. Ang kanyang aklat, na isa sa pinakamatandang isinulat ng isang babaeng Ingles, ay nagpapakita ng kababaang loob at debosyon sa Diyos. 12. Mary Wollstonecraft. Si Mary Wollstonecraft, isang feminist at pilosopo, ay nagpakita ng tapang sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan sa harap ng Diyos. Ang kanyang mga paniniwala sa pagkakapantay-pantay ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga lumalaban para sa kanilang karapatan. 13. Harriet Tubman. Ang aktivista para sa mga karapatang pantao at pang-aabolisyon ng alipin, si Harriet Tubman, ay isang huwarang halimbawa ng tapang at pananampalataya. Ang kanyang pagtulong sa mga bilanggong tumakas ay nagpapakita ng kanyang kagitingan at debosyon sa Diyos. 14. Santa Clara ng Assisi, dalisay na paglilingkod. Kilala bilang tagapagtatag ng Order of Poor Ladies, si Santa Clara ng Assisi ay nagpakita ng tapang sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga mahihirap. Ang kanyang dedikasyon sa simpleng buhay at pananampalataya ay naging inspirasyon sa marami. 15. Mary Baker Eddy, linang sa pananampalataya. Si Mary Baker Eddy, tagapagtatag ng Christian Science, ay nagpakita ng tapang sa pagpapalaganap ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang mga gawa at sulat ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kanyang relihiyon. Sa huling tala ng ating video, mahalaga na tandaan natin na ang kasaysayan ng pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa mga lalaki. Ang mga kababaihang ito ay nagpamalas ng tapang, talino, at malalim na pananampalataya sa kanilang mga paniniwala. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at buhay, sila ay naging inspirasyon sa marami at patuloy na nagbibigay liwanag sa landas ng pananampalataya. Kaya naman, sa ating pagwawakas, hinihimok namin kayong patuloy na kilalanin at ipagdiwang ang mga kababaihang ito na naging bahagi ng yaman ng kasaysayan ng pananampalataya. Huwag nating kalimutan na ang tapang, katalinuhan, at pananampalataya ay hindi hadlang sa pag-angat at pagbabago. Mula sa simpleng paglilingkod hanggang sa pagsusulong ng karapatan at pagkakapantay-pantay, sila ay patuloy na nagtuturo sa atin kung paano maging tunay na alagad ng ating mga paniniwala. Naway naging makabuluhan sa inyo ang ating mga kwento ng tapang at pananampalataya ng mga kababaihang ito sa kasaysayan ng pananampalataya. Ngunit higit pa tayong maaaring matutunan at mapag-usapan.
Kung mayroon kayong alam na iba pang mga babae na naging bahagi ng makasaysayang landas ng pananampalataya, huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ating video, huwag kalimutan mag-comment, mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas nakakapanapanabik na susunod nating video. Hanggang sa muli, ito pa rin si Pinoy Mo TV signing off.